beloved, Boss Mike, Cervera. Si Kibuloy nakikipagpaligsahan sa pagpapa-ospital. Pasok! Ng Bureau of Jail Management and Pedology na muling na-ospital si Eto ho mga kababayan ha. Si Kibuloy, kung inyong matatandaan mga kababayan, ito ho yung nagsasabing anak ng Diyos na wala hong makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa kanya, Triple M, Dwayne, oo. Si SP. Oo, nandiyan na rin si Moneto, Brenda Cayetano at si Andres C. Oo. Mga kababayan ko, siya ho yan, si Kibuloy. Ngayon ho, mukhang siya yata ngayon ang nangangailangan ng tulong ng Ama, Kailangan siguro, mga kababayan, Leia Chin, live tayo, wala na tayong replay. Hindi na tayo nagre-replay dito. Ha? 'Di ba, solidad kunanan? So ngayon, mga kababayan ko, sa panahon na kinakaharap niya ngayon, 'di ba siya ngayon yung nangangailangan ngayon ng tulong ng Ama na dapat iligtas siya, 'di po ba? Kaso mga kababayan ko, parang ang nangyayari parang wala Parang hindi ho si Kibuloy nagagawa yung kanyang mga sinasabi. Ibig sabihin ko, mga kababayan, ibig ko sabihin yung sinasabi niya noon ng mga himala, yung pong mga sinasabi niya ng mga imposibleng mangyari, sabi niya nagawa niya. Ngayon bakit hindi niya magawa sa kanya sarili? Di mo ba? kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Pedology na muling na-ospital si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Nako, mukhang nag-uunahan na ho yung dalawa. Nag-uunahan na ho yung dalawa. Kung sino kaya mauuna sa dalawang ito, mga kababayan ko, malamang ho ito, mahihirapan ng makalabas, Lalo na kapag ang naupo, kaalyado ni Pangulong Bongbong, lalo na, mga kababayan, na hindi na to makakalabas, mga kababayan. Tuloy. Ayon sa ahensya, dinala siya sa isang public hospital nitong September 11 matapos mahirapang huminga. Mahirapang huminga. Mga kababayan, mukhang mukhang nagkakatotoo na yung ating mga sinasabi, na mamatay na lahat yung mga kurakot at katulad ni Kibuloy, Mukhang sana magkatotoo na, Biruin nyo mga kababayan, hindi na raw ho makahinga. Hirap na raw ho makahinga. Mga kababayan, buti nakahinga-hinga pa, Mukhang nakarecover pa. Dapat tinuluyan na. Tapos na, mga kababayan, ng paghihirap. At yung paghihirap din ng mga humihingi ng hustisya sa lahat ng mga ginawa niya, mga kababayan. Una, na-diagnose siya na may community-acquired pneumonia. Pinayagan naman ng Pasig City Regional Trial. May pneumonia, mga kababayan ko. Wala. Ano na lang ho yan ngayon Yung mga ganyang sakit. Parang pwede ka na lang bumili sa butika para gamutin hindi ho tulad yung mga sakit na bago ngayon, Bigla-bigla ho mga kababayan naglilitawan na biglang may masakit agad sa inyong katawan. Ang dami hong ganun. Yung ganyan, pneumonia, nung araw, nung wala pang gamot. Pero ngayon ho mga kababayan, wala nang kwentang sakit yan Wala daw po kasing kuweba. Anong kuweba? Catering Galpo. Hindi ba mas mahirap huminga kapag ka may kuweba? Court na pananatili ni Kibuloy sa ospital. Nako. Sa ngayon, maayos ang lagay ng pastor at ibabalik sa Pasig City Jail kapag kulong nyo na agad, di ba, Dali Babes? Dapat ito ikulong agad. Change oil lang. Yan. Nako, mga kababayan, ilan taon na po ba si Kibuloy? Di ba, mag-80 na rin ito? 70 plus na rin ho itong si Kibuloy sa tingin nyo, kaya pa ba? Kaya pa bang chumukchak chenis?
bumengbang ni Kibuloy sa ganyang edad, mga kababayan ko. Abay, nakakainggit yun kapag kaganon. Yung 70 plus ka na eh. Kaya pang bumengbang ng bibilang ka pa, mga kababayan. Na-discharge na. Matatandaan nitong nakaraang Enero na ospital si Kibuloy dahil din sa pneumonia. Naharap siya sa patong-patong na kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse. Ayan na nga, ganyan ho yung mga kaso eh. Human trafficking, child abuse. Katok na makina niyan. Talaga ba? Grabe ka naman talaga. Ugat. Di ko makita na yan. Ugat puni. Ano yan? Puni. Ano yun? Liwanagin mo nga yan. Ugat puno na yan. Sabi nila, mga kababayan, iba pa rin daw itong si Kibuloy. Manyakol po yan. Kaya, nangihina kapag wala sa kuweba. Yung ba yun? Nakakapanghina ba yun? Catherine Galpo? Kapag hindi nakakapasok sa kuweba, ganon? Ganon ba yung sinasabi mo? Baka naman na nagdadasal lang sa loob ng kuweba. Oo. Ano kayang dinadasal? Ba't adan? Ba't adan? Ganon. Grabe, no? Mga kababayan ko. Ayan si Kibuloy. Si Digong naman, mga kababayan na nauospital din, ito na, pasok. Benta sa prosecutor na Ito ho, mga kababayan ko, yung pong pinapalabas ng mga DDS na nakalabas na at lalabas na, kung ano mga salita yung ginagawa na, si Digong makakalabas na daw. Eto na ho, mga kababayan, no interim release. Sabing ganon. Bakit? Alamin nyo ho. hindi bumibenta sa prosecutor ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Sa inilabas na filing ng prosekusyon, iginiit nilang flight risk pa rin o posibleng hindi na muling humarap sa korte si Duterte kung palalayain. Oo naman, hindi na talaga harap yan. Magtatago na yan, mga kababayan. And dami pa naman taguan sa Davao, di po ba? Inantala na rin daw ng defense team ni Digong ang proceedings ng kaso na paabutin pa sa 5 buwan. Totoo yan, mga kababayan, inantala eh. Biruin nyo, mga kababayan, pinaabot pa ng 5 buwan. Ibig sabihin, mga kababayan, 6 na buwan na hong mahigit yung pong mga OFW dyan sa may dahig. Na ngayon, mga kababayan, mukha na hong ipagbabawal sila na magtipon-tipon. Dahil nga po, naglilikha na ho ng kaguluhan at kahihiyan ang mga Pilipino roon. Bago sabihing unfit to stand trial ang dating Pangulo. Nako. Ilan lang yan sa malilinaw na tugon ng ICC prosecution. Kaya nga, di po ba? Kita niyo, mga kababayan ko? Inantala nilang napakahabang panahon. Pagdating sa dulo, at dapat naka-schedule na na humarap sa korte itong si Digong. Aba, mga kababayan, daming alibay ngayon. Dahil nga daw wala na daw sa katinuan si Digong. Nako. Abang redacted pa ang ibang detalye pero ang siguradong hinihiling nila sa mahukom ng ICC ideklarang irrelevant o walang saysay ang mga argumento ng kampo ni Duterte. Wala naman talagang saysay. Mga kababayan ko, kita nyo naman obvious naman, di po ba? Sago na lumalabas kay Kibuloy. Grabe ka naman. Pwede ba yun? Sago? Grabe yung sago, Tungkol sa hiling na interim release. Una nang pinanawagan ni Vice President Sara Duterte na pansamantalang palayain ang ama kahit sa makataong dahilan na lamang. Bakit? Ngayon, mga kababayan, hinihingi ni Sara yung pagiging makataong dahilan. Bakit? Nagkaroon ba ng makataong katwiran yung pong mga pinagpapatay ni Digong? Ikaw, Sara, kasi yung hinihingi mo, yun yung mga pinagkait nyo sa mga tao eh. Di po ba, mga kababayan ko? Tapos mga kababayan, ngayon hinihingi nila. Bilang daw po, para sa pagiging makatao, hayaan na daw ho itong si Digong na makalaya. Nako, mga kababayan ko. Wala, mga kababayan, wala.
insidente ng pagkahimatay at sunod-sunod raw na pagkatumba Oo. ng dating Pangulo Ayan na. sa loob ng Sunod-sunod daw ng pagkahimatay, sunod-sunod na pagkatumba, mga kababayan ko. Yun po yung press release ni Sara Duterte dito sa nangyayari kay Digong. Mga kababayan ko, may nagsabi na hindi naman daw totoo. Nako, eto na. Oo. Ibibase to, mga kababayan, ni Trillanes ito. Ano, Teresita Tan? Oh. kanyang selda sa the Netherlands. Nako, yan, mga kababayan ko. So, pabalik-balik din pala, etong si Digong sa ospital, parang si Kibuloy, ano? So, parang nga, yan na nga, totoo, no? Na nagpapaligsahan silang dalawa. Oo. Our beloved Boss Mike Cervera.